Okay, so hello guys. So for today's video, kumusta na ba ang aking AI trader nung nagbalik ako sa Titan Strategy? Well, as you all know, nagkaroon ako ng masalimuot na experience before sa strategy na to. But here we are again. Nandito na naman tayo. Kasi nga diba, as promised ni AI Finex na mas improved na daw yung Titan Strategy nila. We'll see. Kasi dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung naging resulta ng Titan Strategy sa akin. Yes! Kaya naman, I want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. So bago pala tayo magsimula, I just want to let you know that this video is only for educational and entertainment purposes only and not a financial advice. Do your own research, and kung balak nyo pumasok sa ganitong klaseng way of earning, please do not invest the money that you cannot afford to risk. And actually, yung video na to, ang purpose talaga nito is to document everything, yung experience ko, mapag-good man or bad yan. Kasi I believe this is, you know, something fun to watch. Lalong-lalo na, no? Ano ba yung mga pinapasok ni Jazel De Vera? Tingnan natin kung talaga magkikita yan siya. Ayan. So, tingnan natin. Kasi dito talaga kino-compile ko ups and downs. Kilala niyo ako, guys, sa mga followers na natin dyan, no? Alam na alam niyo na hindi tayo nagpe-pretend. Okay. So, nandito na tayo sa ating MT5. And malalaman natin sa history ko ano na bang nangyari dito sa aking Titan Strategy na muling nagbabalik. Okay, so right now, may kita natin dito sa history na nagkaroon ako ng profit ng 1,152.50 USC. So USC meaning US dollar cent. And that will be 11.52 US dollars. Yes, divide nyo lang by 100 para lang ma-convert siya sa USD. Alright? So, actually, medyo okay naman siya dahil kahit, you know, slowly but surely, yan naman talaga yung rule ni Titan Strategy kahit noon pa. So, ang nagkaroon lang naman tayo ng bad experience before sa Titan Strategy is when, nung nagkaroon ng malakas na galaw sa gold, doon lang talaga tayo nadali, ano. So, ngayon, kiniklaim naman ni AI Finex based sa kanilang mga post sa dashboard nila and even sa Telegram na mas newly improved daw yung Titan Strategy ngayon. So, ako naman ito si risk taker, syempre, subukan na nating mag-migrate. Kaya nag-migrate ako dito sa Titan from Guardian Strategy. Kasi naman, yung Guardian Strategy, kukuha yan siya ng profit, pero may time na natatalo siya. So, yung lahat ng nakukuha niyang profit is nawawala din, kahit pa sabihin mo na may risk management. So, dito sa Titan Strategy, ang masasabi ko, though nakaset to maximum pa rin, no, yung stop loss niya na 400, which is yung minimum. Medyo, ano lang yon, medyo, yun lang naman yung medyo red flag sa akin. Pero, ang maganda dito ngayon, ha, sa Titan, is nagko-close naman yan siya ng trade. Yun nga lang, doon sa mga nangyari before is hindi siya nag-close ng trade. Kaya I really hope na talagang nag-improve, no, yung Titan Strategy right now. Okay, so tingnan natin kung ano yung performance ni Titan dito sa aking MT5. As you can see, mas marami naman din ako nakikitang mga blue. Oo, which means yung mga panalo niya. And ito yung mga loss niya. Minsan may isang bagsakan din na loss dito. I mean, hindi lang pala to isa, marami sila. Like, ito yung mga kinlose na trades na opposing doon sa trades niya. So, ayan, may kita nyo, merong mga losses din. Ganyan naman talaga yung Titan Strategy kahit noon pa. Nagkaroon lang naman talaga ng matinding, ewan ko, baka error yun or whatsoever. Pero sana hindi na yun maulit, no? Kasi nandito ako sa Titan, nakakaloka. Ayan, so, hindi na natin nalungkating pa. Basta overall, na kinita ko is 11.52 US dollar. Well, by the way, nag-set up pala ako ng Titan Strategy noong July 20. And right now is already August 3. Eksaktong 2 weeks, guys. 14 days ago ako naggawa ng nagbalik dito sa Titan Strategy. Ayan, ganyan siya, guys. Hindi ako gumagalaw sa mga trades na yan, ha. Makikita ninyo, sobrang daming history. Hindi ako ang gumagalaw niyan. Si AI lang lahat. Pero, still, kahit pa na si AI yan at alam nating matalino siya, may risk pa din, oo. Like, ano pa rin ako dito, kabado 20 pa rin, oo. Kasi nga, may risk talaga siya dahil ako mismo na-experience ko, guys, no, na masunugan talaga ng $400 sa Titan Strategy. So, ngayon kasi is actually yung pera lang naman na meron ako dito is made for, you know, trading, for content,
mga ganito-ganito, ganyan. E di kung okay, edi okay, di ba? So, yon. Ito yung nangyari sa aking Titan ngayon. Well, actually, it's doing great. Though, maliit, no? Maliit yung $11 for 2 weeks. Slowly but surely, well, I'm pretty convinced already. Pero, hindi pa talaga 100% convinced na masasabi ko na magiging consistent to in the long run. Hindi pa. Okay? So, I'm still at the edge of, taking the risk pa din. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko, nagkaroon ako ng experience before. So, yeah. Yun lang naman yung naging update ko dito sa Titan strategy ko right now. And we're gonna look at their, Telegram post. So, by the way pala guys, nakita ko dito sa August 1st nila na post is Titan strategy na lang yung available na strategy dito ngayon sa AI Finex. Wala nang Guardian, wala nang Guardian Plus, wala na rin Guardian Pro. So, diniscontinue na nila yung mga strategy na yon. Tingnan nga natin kung may mga old posts sila about that. Eto guys, official announcement, discontinuation of the Guardian strategies and migration to Titan. So, basahin natin to ng buo para malaman natin yung context. We would like to share an important update regarding the strategies available on the AI Finex platform. After a thorough review of the recent performance of our strategies and the changes in current market conditions, our technical team has decided to discontinue the Guardian, Guardian Plus, and Guardian Pro strategy. So, based on my experience, naka-Guardian ako, and yes, masasabi ko na parang wala lang, alam niyo yun, though meron siyang kiniklaim na 10 to 15% stop loss, which is good, no? Kasi it means na ma-manage yung risk, no, ng mabuti. Though, ang hirap bumawi. Oo, kasi once na na-reach niya yung 10%, yun talaga yung nire-reach niya 10 to 15%. Pag nagkaroon lang ng konting loss, hindi siya kusang magko-close. Isasagad niya ng 10 to 15%, which is yung stop loss. Wala siyang close trade management. Ewan ko anong tawag doon. Tapos minsan pa siya mag-trade sa isang araw, which is, hindi talaga siya nagiging profitable. May time sa isang araw is nananalo yung trade niya. Though, oo nga, nananalo siya once a day, pero pag dumating yung araw na natalo yung strategy ni Guardian, is one time, big time naman na makukuha uli. No? Para lang siyang paa na nag-uunahan, talo, panalo, talo, panalo. Parang ganun yung feeling ko sa kanya. Yun yung experience ko. Kaya siguro diniscontinue nila si Guardian strategy. Okay, continue. This decision is part of AI Finex continuous evolution and will allow our team to focus all efforts on completing and implementing the next generation of AI Finex trading strategies. To ensure that our users can continue trading during this transition period, we recommend migrating to your account to the Titan strategy, which has recently undergone a series of optimizations. Ito na guys. Adjustments and improvements following a comprehensive review of its historical performance. Oo, actually before sa Titan strategy, okay naman yung performance niya. Kumbaga, ang na-observe lang namin na weakness, bakit namin? Yung mga subscribers natin na nag-try din ng Titan strategy before, ang naging weakness talaga niya na nakikita namin pag merong major event na malaking makakaapekto talaga sa price ng gold is doon nangihina si Titan strategy. So, I believe, yung mga sinasabi nila ditong optimization, adjustment, and improvement is na-cover na yan. Okay? Sana nga, sana. It is important to note that the Titan strategy will be available on a temporary basis only. Yun nga lang. Temporary lang. Habang ginagawa nila yung parating na strategy. So ano ba yung parating na strategy? Our team is currently in the final stage of implementing a completely new strategy that will operate exclusively in the US futures market. Trading Nasdaq futures contracts, this new technology has been designed to provide a significantly higher level of consistency, risk management, and trading performance. So, the new strategy is expected to be released within the next 30 days. Following its launch, it will undergo an initial monitoring and validation period together with our users. Between 60 and 90 days after its release, we will begin
the gradual migration of all trading accounts to this new technology. At that point, the Titan strategy will also be discontinued, making way permanently for the new strategy focused on the US market. Okay, so US market na ang magiging instrument ni AI Finex pag dumating yung bagong strategy na sinasabi nila. We believe this will be the greatest advancement ever introduced in AI Finex history. We are developing a technology that represents a true game changer for the platform. Sana nga, true game changer nga ba talaga? Sana. And we are confident that it will deliver significantly better performance than our current strategies. So we took forward introducing this exciting new chapter to our entire community. How to continue trading. So ito guys, mga ano na lang to. Instruction on how to create your Titan strategy account or Titan strategy AI trader. So yan. I think that would be it, no, dito sa kanilang announcement. Actually, I'm pretty excited doon sa parating na US market instrument na strategy kineme Nasdaq na yan. So, I hope, no, na meron pa akong balance pagdating ng pagdating ng bagong strategy na yon. Kasi nga, nandito lang naman ako sa Titan strategy while waiting for the new strategy, diba? So, ang grabe, kaabangan nyo talaga ito, guys. Kasi titingnan nyo kung may balance pa ba si Jazel De Vera pagdating ng panahon. Pero I really hope, no? Kasi nga naman, kinlame nila eh. Sisirain ba nila yung pangalan nila na bigla-bigla bang mag-liquidate na naman ang account ko pagkatapos nilang ibida yung optimization and new improvise na Titan strategy. So I really hope, no, na maging okay naman nga yung aking temporary stay kay Titan strategy. So let's proceed nga sa ating mga dashboard. I'm already here sa aking AI Finex dashboard, and as you can see, ang dami kong next points. Bakit? Kasi may mga losses ako doon sa Guardian strategy. So, isa rin yan sa nakaipon dito sa next point. So, if we look at the operations, makikita natin dito kasi, kada panalo ko sa trade is kumukuha lang siya ng 30 to 40%, if I'm not mistaken, doon sa profit, which is, you know, that's okay, that's fine. Kasi yan lang naman yung way ni AI Finex para kumita through next points. Alright? And pag natalo naman ng trade, I don't know if I can show it here. Yes, ito. Pag natalo naman ng trade ni AI Finex, dinadagdagan tayo ng 40%. Which is good, diba? It's fair enough. So, yun. Natatalo rin si AI Finex pag natatalo si syempre, diba? Kasi, ang daming hinahandle ni AI Finex ng mga AI trader accounts. Tapos pag nagsabay-sabay matalo yan, di lahat sila abonado ng diba? Ng 40%. So, yun. Kaya dinadagdagan yung next point. Kaya naipon ng ganito yung next points ko. Ito yung dashboard ko ng AI Finex, ha. Ito yung utak ko sa AI trader ko. Trading platform na gamit ko is MT5. Ngayon, ano ba yung ginagamit kong broker? So, sa broker naman, ang ginagamit ko is si Exness. So, Exness is one of the most well-known brokers, forex brokers, no? I don't know if magsistay pa ba tayo sa Exness pagdating ng Nasdaq? Kasi hindi ako gaanong familiar sa mga markets available dito kay Exness. Ang balance ko right now is already 592.33 USD. Nagsimula ako dyan around 580 something. So, I hope guys, mabawi ko via Titan strategy yung $600. So, malapit naman na. $600 kasi yung dineposit ko dito sa Exness nung nag-start ako sa Guardian strategy. So, natalo lang si Guardian kaya nagkaganito. Medyo, alam niyo yun, nabawasan talaga. Pero, still, no, for me sa akin lang, I trust Titan na sana nga na maging okay yung mga trades niya para sumampa man lang ng 600. Oo. So, by the way, guys, may nag-comment pala dito sa ating previous video about, dito sa aking Titan strategy yung pagbabalik. Ayan. So, meron tayo ditong nag-comment. Sabi niya, Madam, dapat kasi nakabantay ka sa schedule ng Forex Factory. Pag may mga major news, stop mo muna si AI Finex kasi very volatile ang market
pag may major news. Yun nga, gaya ng sinasabi ko a while ago, yan yung naging weakness talaga ni Titan before. So, hindi na-anticipate ng AI yung move ng market, which is true. Oo. So, pwede tayong magbantay. So, ako siguro, isa rin yan sa mga i-consider ko habang nandito ako sa Titan strategy. Dahil nga, gusto ko sana magkaroon pa ako ng balance pagdating ng Nasdaq. Baka mawalan na ako ng pera niyan. Pero I believe naman siguro na isa yon sa mga na-i-cover or na-update ni AI Finex sa kanilang bagong Titan Strategy 2.0. So ito guys, kumusta naman madam ang trading ni Titan Standard Cent recently? So ito na yung video na to, ito na yung update. And then sabi ni Coldfire, madam pwede bang may tutorial ka paano yan i-close if ever magloko? Saan ba dapat i-close? Sa AI Finex or sa MT5? So ganito yan guys ha. Just in case nagkaroon ng malaking floating. So, makikita nyo yung floating, guys, using your MT5. Pwede rin yan sa mobile phone, ha. Punta tayo dito sa trade. Makikita nyo, meron ako ditong floating na 55.9 USC, which is, maliit pa yan, guys, ha. So, i-divide 100 nyo yan, which is 5 cents lang. Okay? 5 USD cents. So, medyo OA lang siya kasi nga naka-USC para mas madaling mahimay. Pero, pag dumating na sa punto na siguro mga nasa 30,000 na yan. Yun, i-close mo na te. Kasi hindi na yan i-close talaga ever ni Titan. Based on our experience, pag umabot na talaga ng 1,000 kineme na yung negative natin dyan, dun, magko-close na ako. So, paano? Ang pagko-close, hindi sa AI Finex dashboard. Dito sa MetaTrader 5. Punta kayo sa trade, tapos long press, close position. I-click nyo yung close position para hindi na lumaki pa. Okay? So, yun. Doon ko like close. Tapos, ang gagawin ko niyan, ipopost ko yung dashboard ko. Yes, ipopost ko dito. Pag lahat ng position ay naka-close na, magpopost yan. So, yun. Ganun lang. Ganun lang naman. So, thank you sa nag-comment, no? Nagkaroon ako ng content. Ayan. So, yun lang. Kay Coldfire 2478. Ganun lang ang gagawin ko. Every now and then, bantay-bantayan, kahit pa automated yan, binabantayan natin. Okay? So, I think guys, yun lang naman yung maiko-cover ko in this video. Wala namang major update talaga. Like, hindi pa ako makapag-withdraw dahil nga ongoing pa rin yung recovery ko. Sa loss ko sa previous strategy, which is yung Guardian strategy. And right now, what is my final sentiment and honest review? As of right now, actually, Titan strategy is a good one. Yun nga lang, dahil dun sa experience ko before na, ewan ko, parang nagkaroon sila ng major error sa Titan strategy, yun lang talaga yung nakapanira sa kanya. Pero overall, sa performance niya sa akin ng 2 weeks, okay naman. Like, slowly but surely. And what's good with the standard cent ni Exness, walang commission. Oh guys, walang commission. Unlike doon sa Guardian strategy, mayat-maya may commission, nakakaloka. 'Di ba? Napansin nyo, 'di ba? Doon pa lang sa commission stress na ako. So, dito, kumbaga, walang talo sa commission kasi wala. Okay? So, yun nga lang guys. Hindi pa rin maaalis yung aking trauma doon sa nangyari talaga noon. So, same lang din siguro sa mga naka-experience nung dati. Pero ako kasi as a risk taker and as someone na gumagawa ng content about AI trading, so, syempre, I need to take the risk and para makita rin ng mga viewers natin mga pinaggagawa ni Jaisal De Vera sa pera niya. Ayan, so, ito, hindi pa major to. So, yun, all I can say is I will just stay right here sa Titan strategy and I'm just gonna wait for the new strategy to come hanggat sa ma-discontinue itong si Titan. I'm really excited about that, no? Yung bagong instrument na darating. Tingnan natin kung talaga bang game changer pa silang nalalaman. Totoo ba? And by the way, guys, if you have any questions, just comment down below, no? Regarding dito sa aking AI trading setup, kung paano to ginawa. Comment lang kayo dyan sa baba, okay? And sasagutin ko yung mga questions nyo if ever na meron kayong katanungan. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day, God bless, and goodbye!